Good evening po. Good evening. Praise the Lord po dahil naririto po tayo sa first yada of this year. At nais ko pong humabol ng pagbati ng Happy New Year dahil ito po yung last day of January and ito po yung first yada natin sa taong ito. So sige po, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, we bless you. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maghayag po muli ng inyong salita. Dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po kaming samahan sa pag-aaral po ng inyong salita. Dalangin po namin na maintindihan po namin ang lubusan ng inyong message so that aming pong may apply ito sa pang-araw-araw po naming buhay, spiritual. Dalangin po namin na kayo po ang siyang manguna sa amin. May your presence be upon us, Panginoon, sa gabing ito. At itago niyo po ang inyong lingkod. At salita niyo lamang, Panginoon, ang siyang aking sasambitin sa gabing ito. We love you, Lord, and we praise you. We give back all glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. So, sige po, magpatuloy po tayo. Basahin po natin ang ating verse sa Psalm 13, verse 5 to 6. Rejoices in your salvation. Verse 6, I will sing to the Lord, for He has been good to me. So, ang title po ng ating message for today, God has been so good. Sinimulan po ni David ang Psalm chapter 13 na umiiyak po sa Diyos. Kung babasahin po natin yung following verses bago po yung 5 to 6, makikita po natin to doon, pero di ko na po siya babasahin ng buo. Pakiramdam po ni David na siya po ay nag-iisa at nakalimutan na po siya ng Diyos. As he cries out to God, David begins to focus to God. He refocused his eyes on God and His great love para po sa Kanya. And narealize po niya na yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon para sa Kanya at nagsimula po siyang mag-rejoice. Sabi po doon, my heart rejoices in your salvation. At nagbigay po siya ng papuri sa Panginoon. Ang mga hamon po at pagsubok sa ating mga buhay, hindi po tayo exempted dito. At maaari po na nakakalunod everyday kung may mga inaharap po tayong mga challenges sa trabaho, sa school, hindi po siya maiwasan. Para po itong malalaking bundok, di ba po? Dahil po sa laki nito, minsan po, yung focus po natin ay nandito kung ano po yung nakikita natin doon po sa bundok na nasa harap natin. Sa kung ano po yung nakikita ng eyes natin. Pero po, dapat po yung spiritual eyes po natin, yung pinapagana po natin. So that tayo po ay ma-refocus yung ating eyes to God, kagaya po ng ginawa ni David. Baka lang din po kasi minsan kapag tayo po ay nagpupuri sa Diyos, para na po siyang nagiging parang habit. Ginagawa na po natin siya, pupunta po tayo dito, kapag may gawain po tayo at kasama po tayo, makikinig po tayo ng salita ng Diyos, para po siyang umuulit na lang. Pero po, di ba minsan po may feeling tayo na, okay ako ngayon, magpupuri ako sa Diyos. Tatalon ako, yes. Tataas ako ng kamay, kapalakpak ako. I will shout praises to the Lord ngayong gabi kasi okay ako eh. Di ba po minsan din kapag wala naman tayo sa mood, pag may pinagdaraanan po tayo, ito lang muna Lord yung level ng worship ko, mababa lang muna kasi may pinagdaraanan ako. Wala naman pong masama doon dahil hindi po masama na tayo po ay mapagod, tao lang po tayo, hindi rin po masama na may pinagdaraanan po tayo. At maganda nga po na sa pagkakataong iyon, nandirito po tayo. Kasi despite po ng mga ganitong moment ng buhay natin, mas mahalaga pong nandito tayo sa presensya ng Diyos. Dahil we will be reminded by the Lord that kaya po tayo naririto ay dahil lamang po sa Kanyang mayamang biyaya, His grace alone. Sabi po sa verse 6, basahin po natin ulit yung ating verse, I will sing to the Lord, for He has been good to me. Why? Sabi doon, I will sing the Lord's praise. Why? Bakit? Because He has been good to me.
Hindi naman po sinabi dito ni David na, I will sing praises to the Lord kasi okay ako ngayon, masaya ako, meron akong magandang trabaho, meron akong magandang business. Okay yung grades ko sa school. Top ako, top 1 ako. Kaya mag-worship ako today. O kaya naman sa atin po, I'll sing the Lord's praise because they're singing my favorite song. 5, 6, 7, 8. You are good all the time, you are good. May entry na naman po ako. Yung entry po ni Ate Side for this year. Ang ganda ng line-up. Favorite song ko yan, life song ko yan. Kakanta ako. That's not why. Sabi po sa Psalm 13 verse 6, I will sing the Lord's praise for He has been good to me. Kakanta po tayo dahil na-experience po natin ang kabutihan ng Diyos. Ang mayamang biyaya ng Diyos. If He has saved you, God has been good to you. Kung ikaw ay nakareceive ng kagalingan, ng healing sa Lord, He has been good to you. Kung may pinagpe-pray ka, may pinapanalangin ka sa Lord, at nagkaroon to ng katugunan. Kahit matagal to, tinugon ka ng Lord. He has been good to you. If He provided for you financially, He has been good to you. If binigay niya yung trabaho na meron ka, at yung magandang business na meron tayo, He has been good to you. In fact, sabi po sa James 1 verse 17, every perfect gift comes from the Father. It all comes from God. Galing lamang po lahat ito sa Diyos. Amen po? Lahat po ng ito ay dahil lamang po sa grace alone ng Diyos sa ating mga buhay. Grace is God's favor that brings joy and blessing. Kaya dahil po dyan, I can say, ko po, ano naman po ang aking nararamdaman, ito ang alam ko, He has been good to me. Naging mabuti siya sa akin. From the past, until today, hanggang forever. He has been good to you. He has been good to us, to all of us. Kung marirealize lang po natin kung gaano po kabuti ang Diyos, magpapatira pa po tayo sa pagpupuri sa Kanya. Hindi lamang po dito, marami po tayong pagkakataon para magpuri sa Panginoon. Sa bahay, nasa bus man po tayo, hindi ko naman po sinabi magpatira pa po tayo sa bus, no? Pwede po tayo makinig ng praise and worship songs instead ng mga worldly songs. Andyan po yung kapag Sunday din. Marami pong pagkakataon, wag po nating sayangin every Sunday na magpuri sa Diyos ng buong puso, ng buong buhay po natin. Because He deserves it, brothers and sisters. Sabihin nga po natin, yung verse 6 ng sabay-sabay. I-recite po natin. 5, 6, 7, 8. I will sing to the Lord, for He has been good to me. Isang malakas pa po. I will sing to the Lord, for He has been good. Praise the Lord po. Lagi po natin dinedeclare that God is good all the time. And all the time, God is good. Di ba po? Di ko na po siya ididiretso dahil si Pastor Rachel po ang gumagawa po nun. Kung kaya po, tayo po din dapat ay magbigay sa Panginoon ng papuri. Let's give God song of praise at all times. Kasi siya po ay naging mabuti at all times. Give God praise for the wonderful things He has done and is doing in your life. Let's just keep singing praise to God. Ito pong dahilan kung bakit po tayo naririto ngayong gabi. Dahil po para po tayo ay magbigay ng papuri at pagsamba sa Lord. Sa Psalm 111, verse 1 po, basahin ko po in ESV. Praise the Lord, I will give thanks to the Lord with my whole heart. In the company of the upright, in the congregation.
The word praise po is the Hebrew word yada. Yun po yung tawag sa ating activity po ngayong gabi. I mean, yung ginagawa po natin, kung ano po yung ina-attendan natin ngayon, yada. Ang alam ko po ay na-share na po ito ni Sister Nicole. Hindi ko lang po maalala kung kailan po yung exact date. Na-explain niya na po niya kung ano po yung meaning ng yada. And quick story lang po, nag-try po ako mag-search sa Messenger ng word na yada. Baka sakaling makita ko kung ano yung, kung kailan nag-start yung pag-attend ko ng yada. And nakita ko po, September 2014 po, nag-start yung pag-attend ko sa yada. And sa pagkakaalala ko po, ay hindi pala. Pa tama, 2014, pero I believe, ano na po ako noon, fourth year high school na ba ako noon? Kasi 2012, yun po ay second year ako. So ayun, 2014 po yun. So in-invite ko po yung mga girlfriends pa po yung tawag namin doon kasi may Bible study po kami kay Pastor Rachel. So meron po kaming group chat na girlfriends, yun po yung kami, mga disciples po kami ni ate. So nag-invite po ako na, uy tara atin tayo yada. So I think, baka hindi lang po masyadong nakuha ng buo, pero alam ko po, third year or second year na po kasi nag-a-attend na po ako noon. And tinanong ko po si Pastor Rachel, Pastor Rachel, kailan po nag-start yung yada? And nag-start po siya 2010. So, 15 years na po na tayo ay nagyayada. And praise the Lord po. Sabi ko nga po, nung nalaman ko po yun, sabi ko, Lord, thank you kasi 10 years ago na nag-a-attend ako, first time ko na mag-attend, syempre ayan, nag-a-attend pa lang ako, sinasaliksik ko pa lang ang salita ng Diyos, mas lalo ko pa lang po nakikilala ang Diyos. Pero ngayon po ay naghahayag na po ako ng salita ng Diyos. He has been good to me. Di ba po? Mabuti po ang Lord. At alam ko po, marami po dito na taga-Spring, He has been good to all of us. Napakabuti po ng Lord. Sorry po. Habang inaaral ko po kasi to, nakikita ko po yung kabutihan ng Lord sa buhay ko. Kung paano po ako lumago. Hindi lamang po sa spiritual, kundi bilang ako po sa buhay ko. Kaya lagi ko pong sinasabi, God has been so, so good sa buhay po natin. Sige po, balik po tayo. Yada literally means to throw or cast with one's hand. It's an action word involving physical hands. Ito po yung naalala ko pong binigay na definition ni Sister Nicole. Yada literally means to throw or cast with one's hand, an action word involving physical hands. Sa pagtaas po ng kamay, di ba po, yung pagtaas po natin para po tayong throw, binabato, yung kamay. Inataas na ganyan, nire-reach natin ang Lord. And sabi po dito, Yada is made up of 3 Hebrew alphabets. Yun po yung, sige, ipakita po natin Kuya Jake. Yun po yung Yad, Dalet, Hey. So Yad corresponds to the picture of hand. Dalet corresponds to the hand of a door. And po, Hey corresponds to 5, the number of grace. So when you put them all together, yung pagbasa po kasi ng Hebrew reads from the right to left. So, yada. Yada. So, dyan po naggaling yung ating yada na word. What does hand on door of grace? What is it trying to tell us about yada or praise? Brothers and sisters, it tells us that every time that we yada, that we praise the Lord, praise opens the door of grace in our lives. Ulitin ko po, it tells us that every time that we sing praises to the Lord, we yada, we reach our hands to the Lord, praise opens the door of grace in our lives. Turn to the Lord in praise, and you will see the door of His grace swing wide open for you. Kaya po ano man po ang mga pinagdaraanan po natin sa gabing ito,
I want to encourage you to just turn to the Lord in praise. At makikita po natin, the door of His grace swing wide open for each of us, for you. His grace will come flooding into your situation para bigyan po tayo ng hope, to impart faith and wisdom to you, to deliver you, to restore us, to restore you, to give you whatever you need. Dapat po natin maintindihan that we don't praise God for the problem. Nagpupuri po tayo in spite of the problem and in the midst of the problem. Dahil anuman po ang pagsubok na kaharapin natin, alam po natin that His great love never fails. Diba po? He is good and His love endures forever. Sabi nga po sa atin ng ating Pastor Rachel 2 weeks ago, 2 Sundays ago. And when we consciously remember and worship Him for His goodness and mercy, makikita po natin yung unmerited favor and unlimited power ng Lord na ibibigay niya po para sa atin. Kailangan lang po natin maging conscious at maalala po natin at magbigay po tayo ng papuri sa Kanya. For He has been good to us. So this year, nabigay na po sa atin ang message para po sa BCC. This is the year of perfect beginning. And it is our perfect beginning sa pag-start po natin, sa pagpupuri natin sa Panginoon. Kung nag-level up po tayo to 2024, mas mag-level up po tayo ngayong 2025. And in-encourage ko po kayo, starting this first yada, tayo po ay sumayaw po tayo, wag po tayo mahiya sa katabi natin. Wag po natin tingnan si Ate Clarice. Wag po natin tingnan si Ate Ella. Ganyan. Ay, ang galing naman sumayaw ni Ate Pat. Hiya ako eh. Ganito na lang, isayaw ko. Wag po tayo mahiya. Kumanta po tayo, magtaas po tayo ng kamay. Wag lang po natin tamaan yung katabi natin, ha po. Pwede po tayo yung space po natin, sakupit po natin. At tayo po ay magbigay ng the best of best praise and worship sa Lord ngayong gabi. Because He is worthy of it all. Sabi nga po sa kanta, He alone deserves all the glory. He is worthy. Sino po? Si Jesus Christ. He is worthy of our praises. He alone deserves all the glory. Kung kaya po, ano pa pong hinihintay natin? Tayo po ay magpuri na po sa Diyos. Magbigay po tayo ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Lord. Huwag po tayong mag-keep pa sa ating mga sarili, starting today. Tayo po muna ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe sa amin today. Kayo po ay napakabuti. Kayo po ay tapat. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa amin na hindi nagmamaliw. Lord, we thank you for you have reminded us that it is by your grace kaya po kami nakakatayo. Kaya po kami nandirito. Kung kaya po sa gabing ito, aming pong ibibigay ang the best praise and worship para po sa inyo. Because you deserve it, Jesus. You deserve it all. We will sing praises to you every day, for you have been good to us. You have been good to me. You have been good to each of us, Lord. So tonight, may your presence be upon us, Lord. We expect your touch this night. Lord, we will give praises to you, for you alone deserves all the glory. We love you in Jesus' name we pray. Amen.